are we moving in the right direction, Yusek Claire? Are you optimistic na by the end of President BBM's term, or even by the end of this year, sana, we have sent the right signal to the world na may ginagawa tayong tama para labanan ng corruption sa ating bansa? Yes, oo. Kasi it's the President who initiated the investigation of the flood control mess. So dapat alam natin yan. And sabi nga natin, kung hindi si Pangulong Marcos ang gagawa nito, sino? Kung hindi natin ito sisimulan, kung hindi sinimulan ito ni Pangulong Marcos Jr., kailan? Dahil tandaan natin, even before, ghost projects have been in existence since 2020. Siguro way back, meron pa. Yeah, But it was- 2016, mga Diskaya, malaking projects nila. Diba? Yeah. It was admitted by the former President Duterte that there are ghost projects. During his time, meron. Up to now, existing pa to. Bakit? Hindi ko nga alam kung kasama ito sa iimbestigahan. But I believe, sinabi niya Ombudsman Remulla, even during the time nung kay Speaker Lourdes Velasco, Right. All the way back, yeah. Yes. So, kung noon ay meron ng ghost projects way back 2020 and it was admitted by the former president himself, bakit hindi nagkaroon ng malakihang pag-iimbestiga dito? At yun yung pagkakaiba ngayon, di ba? That's why. Yeah. So, yun yung pagkakaiba. Si Pangulo, 2025, ilang years, magti 3 years pa lang, imbestigahan yan. Kahit sinong tamaan. Kamag-anak, kaibigan, kaalyado. Pero kay dating Pangulong Duterte, kahit sabihin nila, ba't mo binabalik ang issue kay dating Pangulong Duterte? Kailangan ko i-compare. Kanino ko i-compare si Pangulong Marcos Jr.? O di dapat sa dating administrasyon na walang ginawa. Kaya yung mga naging kalat noon, POGO, issue ng Pharmaly, EJK. EJK. Yeah. Diba, nililinis ni Pangulong Marcos Jr. at yan ang ayaw makita ng mga obstructionists. Kung anong ginagawa ng Pangulo na linisin ang bansa natin para mapakita natin sa ibang bansa, sa mga investors, na malinis ang Pilipinas at handang papanagutin ang dapat na managot na hindi nangyari noong nakaraan.